Dalawang klase ang marites. There are always two sides of a coin. Marites ng katotohanan at marites ng kasinungalingan. Kayo, marites ng panloloko at kasinungalingan. SMNI, marites ng katotohanan. Di ba panloloko? Niloloko ninyo kaming matino kayo, pero hindi pala. Oh, di ba lobo kayo na nagkukunwaring tupa? Yan ang tamang-tamang description ng banal na aklat. Wolves in sheep's clothing kayo. Bagong buhay na kayo, para huwag kayong magkunwari. Hypocrisy yan sa inyo. Inihayag ni Castro na kung nagagawang hanapin ng mga pulis ang mga aktivista, ay ipinagtataka naman nito kung bakit hindi umano mahanap si Kibuloy na nahaharap sa patong-patong na kaso. Kamakailan lamang kasi, ay naglabas ng arrest warrant ang Senado at Kamara de Representantes laban kay Kibuloy, matapos itong hindi sumipot sa mga pagdinig kahit pa naglabas na ng subpoena ang dalawang kapulungan. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office Davao, wala silang impormasyon kung si Kibuloy ay nasa kanilang lugar pa, o ng ibang bansa na. Matatandaan na naglabas ng audio message si Kibuloy, na kung saan ay inamin nito na siya ay nagtatago dahil nanganganib umano ang kanyang buhay. Ano pong pag-uusapan natin ngayon? Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Well, unang-una po ako po ay may programa sa SMNI. At ang SMNI po ay ang naging founder niyan, bagamat hindi na po siya involved sa SMNI ngayon, ay ang Kingdom of Jesus Christ na kung saan minsan ay naging executive pastor itong si Pastor Kibuloy. So meron naman po ako talagang link sa SMNI at hindi ko naman po yan kinakaila. Pero importante lang pong sabihin ko yan para naman alam nyo na kahit papano, meron kaming relasyon din ni Pastor Kibuloy, pero ako naman po bilang isang abogado, patas naman po ang aking komentaryo. Kung mapapansin nyo po, ang ginawa kong title para ngayong gabi is, ano bang alam natin kay Pastor Kibuloy? Kasi nga po, hindi natin alam kung ano talaga yung kasong hinaharap niya, kung saan nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanyang piskal, at dahil dyan ay wanted siya ng FBI as of 2021. Alam niyo po kasi pagkakaiba sa Amerika, ang pulis at ang piskal nagtutulungan sa case build-up. Pag meron na po silang sapat na ebidensya, bubuo sila ng jury of their peers, yung ordinaryong mamamayan, at ipipresenta nila dyan in a sealed indictment. Hindi po sinasabi sa iba kung ano ebidensya na yan, at tatanungin ang mga members ng jury kung meron bang probable cause. Pareho po yung test ng probable cause. At kapag merong probable cause, isasampa ang kaso sa hukuman at magkakaroon ng warrant of arrest. Pero ang problema po sa Amerika, yung sealed indictment po yan, ay sealed. Hindi mo alam kung ano talaga yung ebidensya laban sa nasasakdal hanggang siya ay mahuli at madala sa hukuman. Pag ikaw ay nahuli, tsaka mo lang malalaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. Kapareho yan ng International Criminal Court, no? Na ganyan din po yan. Nag-case build-up sila hanggang kumuha sila ng warrant of arrest at hanggang walang warrant of arrest, hindi makakapasok sa kaso ang isang akusado. So 2021 pa po yung kasong yan, ngayon po ay 2024 na. So yan po ang alam natin na may kaso siya, ang kaso po niya para sa yung pagpapasok ng pera, para po sa human smuggling, di umano yung mga miyembro niya ay kinuha na ng visa at pinagtrabaho sa Amerika at meron pang sexual slavery of some sort dahil daw yung mga nagtatrabaho sa kanyang mga staff members ay ginagawang parang mga pastora at pinagsisilbihan siya at sabi ng FBI meron pang mga allegations na pinipilitan na makipag-sex kay Pastor Kibuloy. Yan po ang sabi ng FBI. Pero ano pa hong alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, yung 2018 February, siya po ay hinarang din sa Hawaii at hindi lang po siya hinarang dahil po doon sa alegasyon na meron siyang mga dala-dala mga dolyares na hindi dineklara. Parang $300,000 po ata yung nahuli sa kanya at di umano'y hindi raw ito dineklara kasi hindi ka pa pwede maglabas ng dollars sa Amerika na in excess of 10,000 na wala kang deklarasyon. Pero meron na rin pong aligasyon. Gaya ngayon
na meron daw pong human trafficking at meron ding sexual slavery. Ano po nangyari noong 2018? Yan po ay na-dismiss. Panandalian lang pong na-aresto si Pastor Kibuloy ng isang araw sa Hawaii at siya po ay na-release din. Pati yung kanyang eroplano na panandalian pong hinawakan ng mga Amerikano ay binalik din sa kanya. So ano pa po ang alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, sinimulan po niya itong Kingdom of Jesus Christ noong 1980. At mula po noong 1980, kung nakikita naman niyo kung paano mag-sermon si Pastor Kibuloy, talagang siya po ay charismatic. No? At dahil po dyan, lumago ang kanyang kongregasyon. Lumago po, hindi ko alam kung ilan talagang simbahan nila, pero kung kayo na pupunta po ng Davao doon sa airport, yung kanyang Kingdom of Jesus Christ ay katabing-katabi lang na airport. Sa ngayon po, gumagawa siya ng pinakamalaking Coliseum sa buong Pilipinas. Mas malaki pa doon sa Coliseum ng Philippine Arena na tinayo nga ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay mas malaki, mas bongga. Ngayon, ang tanong, saan ba kinukuha ni Pastor Kibuloy yung kanyang pinagagawa sa kanyang Coliseum at pagsuporta ng kanyang mga congregation? But siyempre po, yan po ay sa mga contribution. Meron po ngayong mga lumalabas na pinipilit daw manlimos yung mga tao, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero kayo naman, paano naman po kayo makakaalap ng sapat na salapi para bumili ng pinakamalaking Coliseum sa Pilipinas kung yan ay galing lamang sa limos? Hindi naman po ata tugmayan sa karanasan ng ating mga kababayan. Ano pa ang alam natin? Well, marami pong inggit kay Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil nung kanyang kongregasyon po, lumaki by leaps and bounds, hindi lang po sa Pilipinas, simula lamang ng 1980 kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig kasama na ang mga Amerikano sa Amerika. Alam niyo po, ang mga Amerikano talaga naman pong meron tradisyon niya ng evangelism. No? Yung sila po ay mga protestante at ngayon po talaga ang mga pinakamalalakas na lumagong mga pananampalataya sa Amerika ay yung mga born-again Christians. At kung titignan nyo, talaga naman po dahil lumalago yung mga simbahan ng born-again Christians, napakalaki din po ng mga pondong na nakakalap nila na hindi naman po yan pinagbabawal dahil alam naman po natin ang simbahang Katolika, isa na po yan sa pinakamayamang institusyon sa buong mundo. Kaya nga po, yung mga kontribusyon mulat pa ng mga Katoliko, yan po ay nagpagawa ng Vatican City, no? Na kinikilala ngayon na isang estado, bagamat siya ang pinakamaliit na estado sa buong daigdig. Kinikilala na isang soberenyang bansa ang Vatican City dahil yan po ang seat ng Roman Catholic Church. So wag na po tayo magtaka kung ang mga iba't ibang mga simbahan ay lumalago at nagiging mayaman. Kasi nga po, meron silang paniniwala, una-una. At dahil meron silang paniniwala, may mga miyembro sila. At yung mga miyembro, nasa batas, nasa Biblia naman po yan, ay nagbibigay ng tinatawag na tithe. Ako po, nagta-tithe din ako sa akin sa simbahan. Pagkabat ang simbahan po ay United Church of Christ in the Philippines. Mga protestante po kami. Ngayon, ano pang alam natin kay Pastor Kibuloy? Maraming naiinggit. Dahil alam nyo, sa internet, i-type nyo kung sino ang mga pinakamayayamang mga evangelist sa daigdig. Kasama po dyan ang ating Pastor Apollo Kibuloy. Meron po siyang eroplano, meron siyang helicopter. Ano naman ngayon, no? Napakarangyari naman at napakaraming mga ari-arian din ng simbalang Katolika at iba pang mga born-again na mga Christians. Kaya sila siguro nainggit, hindi nila matanggap na isang Pilipino ay magiging kasing sikat ng mga Amerikanong evangelist. Kaya hindi ako nagtataka kung maraming nagseselos at naiinggit sa Amerika, lalong-lalo na. At tapatin naman natin na ang Amerika talaga isa sa pinakamalaking mag-contribute sa kahit anong pananampalataya. Sa simbahang Katolika po, ang number 1 na nagre-remit ng pondo sa Vatican ay ang Archdiocese of New York. Ang pangalawa po ay ang Pilipinas. Pero una pa rin po ang Estados Unidos. Ano pa rin ang ating alam kay Pastor Kibuloy? Na ang kanyang simbahan po, siya ay tinuturing na the Anointed Son of God. Now, yung sarili kong mga kasimbahan, sinasabi nila, bakit ka nasa SMNI? Mali yung tinuturo ni Pastor Kibuloy. Ang paninindigan ko naman po dyan, kaya nga po meron tayong saligang batas na nagagarantiya ng freedom of religion. Ang ibig sabihin po niyan, merong karapatan ang kahit sinong mamamayan na maniwala sa isang sampalataya. Karapatan po nila yan at hindi mo po pwedeng alisin yan sa kanila. At ako bilang Kristiyano, wala naman akong problema dyan
Dahil lahat naman po ng mga Kristiyano, we are all anointed children of God. Bagamat ang sinasabi ng iba, sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya lang yung anointed of God, no? Pero yun nga po paniniwala nila karapatan nila yan. Yan po ay garantyado ng saligang batas ng Pilipinas at ng karapatang pantao sa buong daigdig dahil ang freedom of religion includes the freedom to believe and the freedom not to believe. So, ang sabi nga ng Korte Suprema sa Pilipinas, yung mga ibang pananampalataya na nagagalit sa doktrina ng mga kakompetensyang simbahan, well, ang sagot sa bad theology ay mas mabuting theology. The answer to bad theology is better theology at hayaan mong magsalpukan yung ibang-ibang doktrina ng pananampalataya dahil sa salpukan ng malayang merkado ng idea, diyan nabubuo ang paniniwala ng mga sumasamba sa iba't ibang mga pananampalataya. So, meron din po tayong doktrina na hayaan natin magdebate yung iba't ibang mga paniniwala at pananampalataya at hayaan natin pumili ang tao kung ano ang kanilang paniniwalaan. Ano pa pong alam natin kay Pastor Kibuloy? Na siya po mula po niyang sinimula ng kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ, siya po ay matalik na kaibigan ni Rodrigo Roa Duterte nung siya ay mayor at siyempre nung naging presidente at matapos na maging presidente ang ating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang naman po si FPRRD ang naging matalik na kaibigan ni Pastor Kibuloy. Pag-eleksyon po, lahat ng presidente, lahat ng kandidato ng senador, lahat ng kandidato dyan na lokal, dyan sa Mindanao at sa Davao lalong-lalo na, pumupunta po kay Pastor Kibuloy para kunin ang kanyang basbas. Ginawa po namin yan noong 2016 election, ginawa rin po namin yan yung sumunod na eleksyon. Pumunta talaga sa Davao at kinuha ang basbas ni Pastor Kibuloy. Ano ba po ang alam natin kay Pastor Kibuloy? Na ako po, napansin ko talaga ang SMNI dahil dun sa kanilang ginanap na senatorial at presidential debates noong 2022. Super bongga po at super heavy sa intellect ang debate ng SMNI. Kaya po naging kilala natin si Claire Carlos dahil isa siya doon sa panelist na nagtatanong ng napakahirap na mga tanong sa mga kandidato para sa senador at sa presidente. Isa sa hindi natin makakalimutan ay yung sinabi ni Claire Carlos dahil hinihingi daw ata ni Lenny Robredo kung ano yung mga tatanong na mga tanong ni Claire Carlos. Ang sagot ni Claire Carlos, dahil gusto mo magpresidente, hindi ka po pwede maghanda ng sagot. Dapat alam mo ang sagot sa lahat ng mga katanungan. At ang alam din natin, yan lang po ang debate na sinalihan ni PBBM kung saan napatunayan niya ang kanyang galing at nailatag niya ang plataforma. Ang huling alam din natin sa kay Pastor Kibuloy, yung SMNI, yan po ay nagkaroon ng tutok na coverage kay PBBM. Ang tawag po nila parang coverage of the front runner. Dahil alam naman natin na front runner si PBBM, talagang tinutukan nila ang kampanya ni PBBM. Kaya nga po ako, dahil umakit ako sa entablado ni PBBM, kahit saan po kami magpunta, na-interview ng SMNI na embedded talaga sa kampanya ni PBBM. At alam din natin na matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang SMNI ang ginamit na tulay ng dating presidente para iparating ang kanyang mensahe sa taong bayan sa pamamagitan ng kanyang programa na Gikan sa Maksa. Yan naman po talaga ay naging programa ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, nung siya ay mayor pa. At maniwala kayo at hindi, yung programang yan dati ay nasa ABS-CBN lokal ng Davao City. And finally, alam din natin na dito sa SMNI, nung tinanggalan ng confidential fund si Sara, dyan po nagalit ang Presidente Rodrigo Duterte at tinawag ng Kongreso ang pinakakorap sa lahat ng institusyon, dahilan ngayon para gumalaw ang Kamara in defense of Speaker Romualdez at yun nga po, nagpasa sila ng resolusyon para i-revoke ang prangkisa ng SMNI na naging basehan naman ngayon ng National Telecommunications Commission para indefinitely suspend ang prangkisa ng SMNI.
So nawala po sa ere ang SMNI dahil sa reklamo ng mga kongresista. Unang-una, yung sinabi ni PRRD na pinakakurap ang Kongreso, at pangalawa, yun nga pong sinabi ni Ka Eric sa programang Laban ng Masa na kung totoo nga ba na 1.7 billion na ang nagagasta ng speaker para sa kanyang mga biyahe na naging dahilan nga para magkaroon ng congressional hearing, ma-cite in contempt si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric, at ngayon po maging dahilan para mawala na nga ang prangkisa ng SMNI. Kung isusuma total natin ang mga nalalaman natin kay Pastor Quiboloy, alam natin ang mga sumusunod. Unang-una, siya po talaga ay matinding kaibigan at supporter ni PRRD. Pangalawa, siya po ay isang politically influential religious leader dahil meron siyang mga tagapagsunod. Sinasabi nila 7 million, may nagsasabi mga 1 million lang yan, pero matindi po yan dahil ang estimate ng support base ng Iglesia ni Cristo ay 3 million. Pangatlo, alam din natin na bukod dito sa political clout ni Pastor Quiboloy, siya rin ay merong SMNI na pinagkatiwalaan ng tao, lalong-lalo na ng huling eleksyon ng 2022 dahil bongga ang kanyang mga debate at ang kanyang mga panelists talaga naman pong may utak. Hindi yung mga mamamahayag na pangiti-ngiti at nakikilala lang dahil sa kanilang itsura. Utak at tunay na mga tanong ang tinanong sa mga kandidato. Ngayon, alam din naman natin na ang Presidente Duterte kinilala ng marami dahil nga po sa kanyang independyenteng foreign policy. Kaibigan ng lahat at hindi po siya kalaban ng kahit sino man. Pero yan po ay naging dahilan para itaguyod niya ang soberenya ng mga Pilipinas at sabihin sa mga Amerikano, hindi nyo kami po pwedeng diktahan. At dahilan din kung bakit ang sabi ng Presidente, dahil pinatay nyo kami nung panahon na tayo naggera, dahil alam natin na ginagamit nyo lang ang Pilipinas para maging unsinkable aircraft carrier sa inyong mga military adventurism. Titigil ko yan. Kamuntik na nga niyang paalisin ang VFA. At siya po ay lumapit sa kapitbahay ng China para sa pamumuhunan, para sa kalakalan, at para maging matalik na kaibigan. At alam natin yan, galit na galit din ang mga Amerikano kay Duterte. Dahilan nga talaga na talagang wow, tuwan-tuwa sila natapos ng termino ni Presidente Duterte, at ngayon naman po, sigurado po ako, binabantayan nila si Sara Duterte, at ang tingin ko naman po, ina-assess nila kung magiging equaling banta ang Sara Duterte gaya ng banta ng Amerika. So ngayon, pag tatagni-tagniin niyo yan, si Quiboloy naging importante lang naman dahil kinikilala siya sa isa sa pinakamalapit na kaibigan at supporter ni Presidente Duterte. At dahil po dyan, talagang pinasarang SMNI una-una para mawalan ng boses ang dating presidente. Dahil nga wala na siyang gikan sa masa. Ngayon, regular press briefing na lamang sa Davao na iba pa rin siyempre yung inaabangan ng taong bayan na gikan sa masa. At dahil dyan, hindi natin po pwede baliwalain yung mga nasabi ni Pastor Quiboloy sa kanyang mensahe nung kailan lamang. Unang-una, nagalit din sa kanyang Amerika dahil galit ang Amerika dun sa kanyang matalik na kaibigan na Duterte. In fact, ang paniniwala ni Pastor Quiboloy, kaya lang naman nagalit sa kanyang mga Amerikano dahil nga napakalapit niyang kaibigan at aliado ni Presidente Duterte. Pangalawa, nasa ng ebidensya laban sa kanya. Noong 2018, na-dismiss ng hukumang Amerikano ang mga kaso laban sa kanya. Kasama na po yan yung allegation ng human trafficking at saka sexual harassment. 2021 pa, nag-issue ng indictment sa kanya. Yes, wala sa Amerika si Quiboloy. Pero alam naman natin ang nangyari kay Mark Jimenez. Kapag wanted ka sa Amerika, automatic na nagre-request na extradition. Bakit hindi nangyari yon? Bakit hanggang ngayon, 2024, walang request for extradition? At bakit hanggang ngayon, wala pang ebidensyang napipresenta ang mga Amerikano? Well, pagtagnain natin yung nangyari noong 2018 at saka yung kaso na sinampan ng 2021 na hanggang 2024, wala pang nangyayari. Kung siguro na-dismiss yung kaso sa 2018 dahil ito po ay
dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi rin umuusad ang kaso na sinampa ng 2021 dahil kulang din sa ebidensya, dahilan kung bakit hindi pa hinihingi ng mga Amerikano ang extradition ni Kibuloy. Ngayon, ang sasabihin ng mga Amerikano, harapin ang mga kaso sa Amerika. Sino bang hindi nagsusulong na ipakita ang ebidensya? Di ba mga Amerikano din? At yun nga, isipin ninyo, si Mark Jimenez, ang kanyang kasalanan lamang ay illegal campaign contribution sa mga Clintons. And yet, ang bilis, matapos ang eleksyon, kaso kaagad, extradition kaagad si Mark Jimenez, trial kaagad sa Amerika, nakulong siya, uwi si Mark Jimenez. Bakit hindi ganyan ang proseso laban kay Pastor Kibuloy kung malakas talaga ang ebidensya nila laban kay Pastor Kibuloy? So ano po ang aking conclusion? Well, pakinggan po natin ang sinasabi ni Pastor Kibuloy at mukhang meron pong katotohanan. Meron pong witch hunt laban sa kanyang mga Amerikano dahil banta sa mga Amerikano si Presidente Duterte at siya ay kinikilalang pinakamalapit na aliado at supporter na nagbigay pa ng boses kay Presidente Duterte. Pangalawa, mahina siguro ang kaso kaya hanggang ngayon hindi man lang rin ni-request ang kanyang extradition. Pangatlo, yung mga ebidensya na pinapakita ngayon ni Senator Ontiveros, yan po ay mga dati na nagreklamo. Yung babae na allegedly siya ay linapastanganan ni Pastor Kibuloy, nagdemanda na po yan sa Davao ng kriminal. Na-dismiss po. Itong alias Ray na nagsalita na naman ngayon na di umano lumabas sa kingdom sa Prayer Mountain si Pastor Kibuloy kasama si dating Presidente Duterte at si Inday Sara na bitbit-bitbig ang mga baril. Hello, sa tanda ba naman ni Presidente Duterte, siya pa magbibitbit ang baril at sa dami naman ng bodyguard ng mga Duterte, sila pa magbibitbit ang baril. Pero yung alias Ray, ay nako, bago pa po nagkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy at matapos magkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy sa kanyang live interview, panayampuri niya kay Pastor Kibuloy. So anong masasabi natin kay alias Ray? Sinungaling. At yung babae naman na pinrepresenta ni Senator Ontiveros, sinungaling din dahil na-dismiss ang kaso niya ng piskalya. Nag-apila siya sa DOJ at ngayon tumakbo sa Senado para magkaroon ng trial by publicity. Hindi ko po pwedeng depensahan na walang ebidensya laban kay Pastor Kibuloy dahil hindi ko pa nakikita ang mga ebidensya. Wala pong nakakaalam sa atin kung meron ng ebidensya o wala. Ang alam ko lang, kung malakas ang ebidensya, dapat na ihain na ang kaso at dapat siya na extradite na. Pero dahil nga po hindi umusad, parang naniniwala ako sa mga sinasabi ni Pastor Kibuloy na wanted siya dahil sa kanyang suporta kay Presidente Duterte at dahil nga po yung sa international political conflict between China and the US. Yan po yan yung girian ng Amerika at ng Amerikano at dahil ang tingin nila si Duterte at ang kanyang mga kaalyado ay pro-China at anti-US. At pangalawa, siyempre po, bukod dun sa political na anyo na mga bintang sa kanya bilang kaalyado ni Presidente Duterte, hindi mo rin maaalis na yung kanyang pinagdadaanan ngayon ay talagang witch hunt para sirain ang kanyang Kingdom of Jesus Christ, para mawala ng tiwala sa kanya ang kanyang mga tagasunod sa kanyang simbahan, at para nga po tuluyan ng masira ang kanyang pangalan. Otherwise, dapat tinuloy na ang proseso ng paglilitis. Pero, kaya nang sinabi ko po hindi ko alam kung anong ebidensya, nagtataka lang ako kung bakit mga Amerikano na yan, kung malakas ang ebidensya, matagal na dapat na itinuloy ang paglilitis. Pero ang katotohanan po, sangayon sa mga abogado nga ni Pastor Kibuloy, ang Amerika pa ang palaging nagpapapostpone ng trial. Bakit? Dahil nga po gaya ng nangyari noong 2018 na binasura ang kaso laban kay Pastor Kibuloy, o pwede rin po mabasura ang mga kaso laban sa kanya. Base doon sa kaso na isinampa ng 2021. At syempre po, nandyan rin yung usaping politika sa Pilipinas mismo dahil habang pinasara nila ang SMNI, nawala ng boses
ng dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte, sa kabila ng katunayan na tanging SMNI lang ang sumuporta sa kandidatura ni PBBM noong 2022. At ating mensahe sa mga iba pang mga simbahan at iba pang mga istasyon ng media, kung nangyari yan sa number 1 supporter na simbahan ni PBBM at istasyon na number 1 supporter din ni PBBM, kung nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy at sa SMNI, isipin nyo, ano kaya po pwede mangyari dun sa mga kumalaban sa kandidatura ni PBBM. Good luck sa inyo. Tama ba ako o mali? Tignan po natin ang ating mga komento mula sa ating viewers. Star Skies, walang ebidensya sa mga issue kay Pastor, puro storya lang, kaya ayaw nila dalhin sa korte dahil alam nila wala silang ebidensya. Tama naman po si Star. Next, Antonio Funky, it's sad that they're pinning down the only balanced, honest, and dignified SMNI franchise. Where are the senators and congressmen who benefited from SMNI? Okay. Salamat, Antonio. Sieda, tinawag din ng mga senators ng OC na kurap ang admin ni Junior. Nakita ko po yun. Human rights violation and corruption. Reggie Regal Felipe, Attorney Harry, si Bongbong Marcos, ang most traveled president ng Pilipinas at wala nang tatalo at hindi na magbe-break kailanman. Okay. Mel Bruins, hindi ko member ni Pastor pero naniniwala ko sa pinangaral niya ay support you, Pastor. Oo, dyan ko siya nakilala nung pagpapanalo ni PRRD. Nicolas Garay, I'm a Catholic but na-appreciate ko yung kabutihang asal ni Pastor Kibuloy. Gusto ko sanang lumipat. Please help me, Attorney. Mel Bruin, sobrang ganda ng mga pangaral ni Pastor. Sana mapakinggan to ng mga fellow Filipino at sobrang dami nating matututuhan. Okay. Salvacion Bacunata, yes po, Attorney, pareho tayong religion, UCCP. Yes, Salvacion, my sister in the faith. Reggie Regal Felipe, Attorney Harry, ang pagkakaalam ko si Jesus Cristo ang daan patungo sa kaharian ng ating dakilang Ama. Yan din naman po ang tinuturo ni Pastor. Okay. Alpha Lahata, ayos. Nakachamba rin. Good evening po, Attorney Spox. I have seen Pastor ACQ only once, up close and personal. I had that feeling of blissful awe as you've touched by kindness and yes, peace. O daming palang supporters talaga ni Pastor. Darlene D, happy leap year, Attorney. Napakabilis ng February. Fast forward na tayo sa 2028, please. Ang dami na pong gulo. Buti pa andyan kayo to guide us always. God bless you and your family, sir. Alain Bernabe, kawawa si Pastor. Collateral damage lang naman siya. Pinipilayan ng mga financier ng mga Duterte para di makaporma sa 2028. Tama ka, Alain. Raymond Benito Belen, Spox off topic. Clickbait po yung change of mind ni PRRD about sa charter change. Nahuli sa bibig yung isda kung sino may kumpa sa PI na walang iba kundi si Budol. Kudos po. Lumalabas po talaga. Oo nga, suportado talaga ni PBBM ang charter change. Reggie Regal Felipe, Attorney Harry, palagay ko si Bongbong Marcos ang may pakana ng Politicians Initiative kasi gusto niya isabay ang plebisito sa 2025. Gusto niya i-break ang 20 years dictatorship ni Marcos Sr. Naku, wag naman po. Sana po mapatunayan tayong mali ni PBBM. Rodrigo Pahilangco, Sir, biglang natahimik si Senator Tulfo's Lotus Camp. Nakakahatian na kaya ng maayos? Tanungin niyo po si Senator Tulfo. Siya lang po makakasagot niya. Okay. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.